Okay, class. Good afternoon. So, meron tayong next problem dito. A beam is simply supported on a span of 5 meters and carries the following loads. Superimposed dead load, 18 kilonewtons per meter. Live load, 16 kilonewtons per meter. Tapos, binigyan tayo ng beam properties. Yung base niya ay 300 millimeters. Yung effective depth o yung distance ng centroid ng tension bars papunta sa extreme compression fiber is 380 millimeters. F-primes natin, 32 megapascal. Specific gravity, 2.4. So, yung total height ng beam natin is 450 millimeters. Again, yung length ng beam natin ay 5 meters kasi sinabi naman na sa problem kanina. Tapos, yung yield stress ng bakal is 415 megapascal. So, isa-isayin natin yung sinabi ng problem. Ang sinabi ng problem, simply supported lang ito. So, kung i-drawing natin yan, syempre, i-expect mo na hinge tsaka roller combination yung supports natin. Kaya lang, what if hindi sabihin ng problem na simply supported? Kunwari, ang sinabi lang ng problem, a beam on a span of 5 meters and carries the following radius, blah, blah, blah. Kunwari, ganun lang sabi ng problem. So, ano assumption? Kapag walang sinabi yung problem kung anong type ng beam, kung kunwari, hindi sinabi kung simply supported, cantilever, overhang, fixed-ended, restrained, tapos yung prop beam. Basta kapag walang binanggit yung problem, tinitake natin ito as simply supported kasi yun ang default. So, isa pa, yung superimposed dead load, maraming hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng superimposed. Kapag sinabi superimposed dead load ito sa mga problem natin, ito yung mga load na additional lang or pinatong dun sa mismong beam. So, additional ito na i-carry ng beam bukod dun sa self-weight. Linawin ko, bukod dun sa self-weight. Kasi, kadalasan sa mga problem natin, kapag superimpose, i-expect mo na nabibigyan ka niyan ng pang-compute nung self-weight, which is yung specific gravity sa problem na to. Tandaan na kapag sa engineering problems, ibinigay sa atin yung way para makompute yung weight ng beam natin. Kunwari, ibinigay sa atin is specific gravity, yung unit weight, or yung density. So, yun yung mga property na magagamit natin pang-compute ng self-weight. Tandaan na kapag ibinigay yung mga yon, ibig sabihin gusto ng problem, ipa-consider natin yung self-weight. Isa pang tip, kapag nga mayroong superimposed, i-expect mo na, ang kasunod na nun, bibigyan ka talaga ng way na pang-compute. Kasi nga, si superimposed, additional load ito, pwera dun sa self-weight. So, idadagdag pa natin. Okay? Kapag dinidrawing natin yung problem, magiging ganito yung beam. So, yung yellow na shade natin, yan yung beam natin. Tapos, dinidrawing ko na yung live load na 16 kN per meter. Si superimpose naman ay 18 kilonewtons per meter. Tapos yung self-weight. So yung tatlo na yan, si live load, si superimpose, tsaka si self-weight, sila yung mga load na i-carry ng beam natin. Kaya lang class, since superimpose pa lang ito at yung isa naman ay self-weight pa lang, so ito ay hindi pa mga ultimate loads. So kailangan pa natin gamitan ng load combination. So ang basic na load combination natin, yung factored load natin ay yung para makuha natin yung ultimate load, ito ay equal sa 1.2 ng dead load plus 1.6 ng live load. So, ito yung pinaka-common na load combination natin para makuha, excuse lang, yung ultimate load natin. So, ito pa. Ang binigay sa atin is distributed loads. So, kailangan yung self-weight natin from specific gravity, magawa natin distributed load. So, paano yun? Tandaan na meron tayong weight-volume relationship. So, ang unit weight natin ay equal sa weight over volume. So, using specific gravity, makocompute na natin yung unit weight ng concrete. Ito ay equal sa specific gravity ng concrete multiplied by unit weight ng water. So, yung specific weight ng concrete ay 2.4 times 9.81. Ito ay magiging 23.544 kilonewtons per cubic meter. Review lang na itong portion na to ay unitless, ito naman ay kilonewton per cubic meter. So, unitless multiplied by yung unit na to, so expect mo na syempre, kilonewton per cubic meter din ang lilitaw. So, nakompute natin yung unit weight ng concrete. Ang kailangan natin, since meron tayong unit weight, kailangan natin itong ma-convert into distributed load. So, paano ba natin iniintindi ang 18 kilonewtons per meter? So, ito, ibig sabihin yan, meron kang
18 kilonewtons na nakadistribute along dun sa kahabaan ng 5 meters. So, kaya nga kapag dinodrawing natin yan ay tulad dito na rectangular kasi pantay-pantay sila na 18 kilonewtons. So, meron tayo ngayon specific weight lang ng concrete. So, paano gagawin ito paano i-convert into distributed load? So, yung unit weight natin ay equal sa weight over volume. Take note, ito yon. Take note na yung volume natin ay pwede rin itong i-convert pa sa weight over area multiplied by length. Di ba itong mga to ay weight per unit length? Ito rin, kaya nga kilonewton per meter, kilonewton is yung sa weight, tapos yung meter naman yung sa length. Di ba yan yung format nun? So, kailangan pala nating i-multiply si unit weight natin nitong area para maging weight per length din yung kalabasan. So, ganun ang gawin natin. So, meron na tayo unit weight, 23.544 multiplied by yung area nito na naka-cubic meter tayo. So, para consistent sa units, yung area ng concrete natin, gagamitin natin sa format din na meter din. 0.3 multiplied by, o dito mag-ingat kasi meron kang total depth, meron kang effective depth. Siyempre, ang gagamitin natin dyan, yung total depth, yung 0.45, 0.45 equal ito sa weight per unit length or ito mismo yung distributed load natin. So, ito yung omega natin. So, makukompute natin si omega ay equal sa 23.544 times 0.3 times 0.45, 3.17844 kilonewtons per meter. So, meron na tayong omega o yung self-weight niya, self-weight. So, idadagdag lang natin ito, syempre, since yung self-weight ay type ng dead load, since ito ay dead load kasi self-weight yan, idadagdag natin yan dun sa 18 para makuha natin yung total na dead load. So, kunin natin yung ultimate na distributed load. Ultimate distributed load, WU, ay equal sa, syempre, para maging ultimate, kailangan natin gamitin yung load combination. 1.2 multiplied by yung dead load natin na 18 kilonewtons plus 3.17844 plus 1.6 yung live load natin na 16. So, makukompute na natin si WU ay equal sa 1.2 multiplied by 18 plus 3.17844 plus 1.6 multiplied by 16. So, ang lilitaw ditong ultimate load natin ay 51.014128 kilonewtons per meter. Since yung given na beam natin na to ay simply supported, alam na natin, tapos yung simply supported beam natin ay exposed under uniformly distributed load, alam natin ngayon na yung ultimate moment ito ay nasa location ng midspan. So, nandun sa 2.5 meters. Na meron naman na tayong formula, hindi na-encourage na magkabisa, pero since common ito, lagi naman halos yung mga problem natin ay under UDL. So, pwede nating makakabisa mo to. So, yung ultimate moment natin, MU, syempre, ang gagamitin natin para lumitaw ang ultimate moment, dapat ultimate load din. So, 51.014. Ingat, anuhin ko lang. Hindi ko na ilagay siguro to para hindi na masyado mahaba. 51.014. Ito yung distributed load. Tapos, yung L natin is 5 meters over 8. So, yung formula na to ay yung WL squared. WL squared over 8. Yun yung formula lang na to na ginamit ko. So, ito yan yung ultimate moment for simply supported beam under UDL. So, yung value ng ultimate moment natin ay equal sa 51.014 times 5 squared divided by 8, 159.419 kilonewtons meter.
Siyempre, ang ginamit natin dito ay kilonewton per meter, tapos dito naman ay meter. So, i-expect na natin na kilonewton meter talaga dapat yung unit. Maging consistent lang siguro dapat. Yan yung maisasuggest ko kasi kadalasan, tulad dito, ang nagagamit ay millimeter, tapos dito naka-meter, kaya nagkakamali-mali. So, ayan, meron na tayong ultimate moment. Since ultimate moment ito, obviously, ang pinapahanap sa atin yung area ng steel. So, pinapa-design sa atin yung beam natin. Ang pinapahanap, area ng steel. So, kuhanin natin class. Si MU, so ito, yung MU na to, ito pa isang nagpapalit to, meron dalawang type ng ultimate moment. Yung isa ay actual, yung isa naman ay capacity. Katulad nung in-explain natin doon sa introduction, dapat yung ultimate moment na actual ay mas maliit or equal sa ultimate moment na capacity. So, dapat yung actual moment na na-experience ng beam galing sa load, kaya nga actual kasi galing sa load, ay dapat mas maliit dun sa capacity or at least equal dun sa capacity. Kasi para hindi masira yung beam. Kapag mas malaki yung actual kesa dun sa capacity, ang tendency masira yung beam. So dapat mas maliit itong actual, yung galing sa load, kesa dun sa kakayanan o yung capacity ng beam natin. So mula dyan, yung MU natin ay equal sa reduction factor MN. Siyempre, i-design natin yung beam natin sa ultimate na actual. Kaya nga yung ultimate moment na simply supported beam yung kinompute natin para ma-support yung buong beam natin. Kasi kapag yung hindi ultimate moment ang ginamit natin, kapag tumungtong na dito sa midspan at hindi mo dinesign yung beam mo for ultimate loadings o ultimate moment, pagdating sa midspan, kung nasaan yung location ng ultimate moment, masisira na yung beam. So, ang hinahanap talaga natin, ang gino-goal natin dyan, mahanap natin yung location ng ultimate moment, tsaka yung value, then i-design natin para dun sa moment na yon. So, yung ultimate moment natin is 159.419. Siyempre, balikan lang natin yung solution natin. Yung solution natin ay 3 step lamang. Summation force is horizontal, tapos yung check Fs, para ma-confirm yung assumption, tapos yung summation moment. Ito yung for analysis. Binanggit ko yun sa introduction na kapag design naman, pabaliktad ang mangyayari kasi ang meron ka ay yung moment. So, gawin natin class. Meron na tayong moment, 159.419. Kaya lang kilonewton per meter ito, dapat maging newton millimeter, exponent 6, so times 1 million. Equals, take note na ito ay ultimate, so kailangan muna natin na mag-assume ng value ng reduction factor kasi ultimate ito kailangan natin gumamit ng reduction factor. So, ang basic na assumption dito, nagdi-design tayo for tension controlled. So, yung reduction factor natin under tension controlled, binanggit ko rin sa discussion, ay 0.9. Kaya lang ito ay assumption pa lang. So, assume TCR or tension controlled region. So, ibig sabihin, kung reduction factor natin ay 0.9, matik na rin doon, masasama na rin doon na yung Fy natin, na mag-yield pala yung bakal kasi under tension controlled region tayo. So, 0.9 yung reduction factor natin, 0.9 multiplied by, so C or T ito, di ba? AS or Fy. C or T ito, so yung sa concrete or sa bakal. Kaya lang, since yung isa natin dito, yung moment arm nito ay magiging D minus A over 2, alam natin na wala pa tayong value ng A. So, hindi rin pwedeng gamitin muna sa C or T na formula, hindi muna pwedeng gamitin si T. Kasi si T ay AS Fy. So, unknown yung AS natin, unknown din yung A, wala tayong mako-compute. Kaya lang, kapag ang ginamit naman natin ay si concrete, so ang formula ng compressive strength ng concrete ay 0.85 F prime C AB. So, ang magiging unknown lang natin sa equation ay isa, which is yung depth ng stress block, small letter A. So, yun ang gagamitin natin. .9 multiplied by 0.85. Ang F prime C natin mula sa given ay 32. 0.85 F prime C. A natin ay unknown. Yung base naman natin ay 300 mm. Ang effective depth natin, 380.
minus A over 2. So, meron na tayong value ng A. Si A natin, 159.419 exponent 6 equals 0.9 times 0.85 times 32 times A times 300 times 380 minus A over 2. So, lalabas yung value ng A natin na 62.2183 millimeters. I suggest na kapag hindi pa final answer, huwag ka munang mag-round off, especially kung mga long procedure, kasi kapag sa multiple choice ito, possible malayo na yung maging sagot mo. So, yung A natin ay yan. So, si C natin, mako-compute na rin natin. Kaya lang, si A ay equal sa beta 1, C. So, ang unknown pa natin ay si beta 1. Meron tayong binigay na F'C na 32 megapascal. So, i-workout natin paano lilitaw si beta factor. Igilid ko na lang dito. Si beta factor natin ngayon, ang formula nito for 2015 NSCP ay 0.85 minus 0.05 divided by 7 multiplied by F'C minus 28. So, si beta factor natin, mapapakinabangan natin siya as 0.85 minus 0.05 over 7. So, si F'C natin dito ay 32 minus 28. Lilitaw si beta factor natin as 0.8214. Yan yung weakness coefficient natin. So, since meron na tayong beta factor, mapapalitaw na rin natin ngayon si C. So, A is equal to beta 1C, then si C ay equal sa A over beta 1. 62.2183 divided by 0.8214. Ang lalabas na value ng C natin ay 75.7467 millimeters. Ngayon, ito na. Nagawa na natin sa step natin si summation moment. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon, patunayan na yung assumption natin ay tama. So, ano bang assumption natin? Ang assumption natin ay tension control. So, dalawa dapat ang masatisfy natin. Dapat mag-yield yung bakal. Pangalawa, dapat yung Fs natin ay mas mataas sa 1,000. So, diniscussion ko na rin ito sa introduction. So, check Fs tayo. Check Fs. Fs ay equal sa 600 multiplied by D minus C over C. So, palitan natin 600 multiplied by si D natin. Si D ay 380 minus si C natin ay 75.7467 divided by 75.7467. Ito ay equal sa 600, 380 minus 75.7467 over 75.7467. Lalabas na si Fs natin na yung actual stress ng bakal natin ay 2410.0321 megapascal. So, yan ang lumitaw. Mako-conclude natin ngayon na ito ay greater than 1,000 megapascal. So, ibig sabihin, automatic yield yung bakal kasi 415 megapascal na yield stress. At since ito ay greater than 1,000 megapascal, so ibig sabihin, yung assumption natin na tension controlled region ay tama. So far, since tama naman yung assumption natin, so tuloy lang yung solution natin. Pero what if naman, mali yung assumption? Greater than Fy, kaya lang hindi naman 1,000. So, ang papalitan natin doon, kung magpo-fall ito under transition region, itong point na to, papalitan natin as yung formula ng reduction factor. So, yung may 0.65 plus 0.25 yon. So, ipapalit nyo lang dito yon. Tapos, yung Fs doon, di ba, ang formula nun is 0.65 plus 0.25 multiplied by Fs minus Fy. So, si Fs doon, papalitan nyo lang siya ng 600 D minus C over C. Tapos, mako-compute nyo muna doon. Since dito ay sa format ito ay C ang lilitaw. So, dito naman, papalitan nyo na ito as beta 1C. Ito rin, papalitan nyo as beta 1C. Therefore, lilitaw si C. So, medyo may konting twist lang, pero doable pa rin naman, class. So, ayan. Since tama yung assumption natin, balikan natin problem. Tama ang assumption. So, tuloy lang ang problem. Gawa na natin check Fs. So, doon tayo sa summation forces horizontal. Summation forces horizontal is equal to 0. C ay equal dapat sa T. So, yung C natin ay 0.85
multiplied by F prime C natin na 32, multiplied by yung proven natin na A, kasi tama yung assumption, ito yan, tama yung assumption. So, tuloy lang natin, 62.2183, multiplied by yung base natin na 300. So, ito yung compressive strength ng concrete equals AS actual multiplied by, yung AS required pala, sorry, AS required multiplied by yung FY natin since greater than FY ito, so yung FY ang gagamitin natin, 415. So, AS natin ay equal sa 0.85 times 32 times 62.2183 times 300 divided by 415. So, 1223.377 square millimeter. So, ito yung required steel area ng beam natin para i-accommodate yung actual moment natin na to. So, yan yung required na bakal. Ngayon, kailangan lang natin itong i-check if pasok ba sa boundary. So, i-check natin kung yung AS required natin ay pasok sa AS min tsaka sa AS max. So, for AS max, paano bang kumpitin si AS max? Si AS max, syempre, para lumitaw, tandaan ito mabuti, para lumitaw yung maximum value, kailangan magpalit tayo sa equation ng maximum value. So, kapag ganito na, di ba kapag nag-summation forces horizontal tayo, is equal to 0, ito ay 0.85 F prime C A B equals AS FY or AS FS. Kung yield yung bakal mo, so FY ito. Ngayon, para makompute natin si AS max, para ito ay malagyan natin ng maximum AS max FY, dapat ang ipalit din natin na value doon sa iba pa na pwede mag-maximum ay maximum din. So, ano ba ang pwede mapalitan ng maximum values? Si F prime C, hindi na pwede kasi given lang yan 32. Ngayon, si base din, hindi rin ba pwedeng maging maximum or minimum yon kasi isa lang naman yung value ng base natin which is yung 300. So, si Fy natin, given lang din yon. So, possible lang na gumalaw yung maximum value mula kay A max. Tapos, balik natin si B natin dito. So, paano natin kukuhanin si A max? So, si A max, using stress strain diagram, since nagdi-design tayo under tension controlled region, kasi ito, so, sa tension controlled region, ang A max ito ay 3/8D. C max pala. Ang C max ito ay equal sa 3/8D. Kaya lang, ito yung hindi pa natin na ipapakita to sa discussion kung paano nako-compute ito. Doon muna tayo sa na-discuss na natin. Ito ay shortcut lang yung 3/8D na yan. So, doon muna tayo sa na-discuss na natin. Under tension controlled region, ang limiting values natin ay 1,000 megapascal. So, kapag magdi-design tayo, kung ito ay tension controlled region, dapat ang limiting values natin ay 1,000 megapascal. So, computein natin. From Fs is equal to 600 multiplied by D minus C over C. Kaya lang, para lumitaw si A max, dapat ito rin C na to, C max ang gamitin natin. C max. Ito rin, C max. Ngayon, paano bang magma-maximum ito? Di syempre, kailangan ulit natin ng palitan ng maximum value rin ito. So, for tension controlled region, ang maximum value mo dapat is 1,000 megapascal. So, palitan lang natin si 1,000 para sa strain na 0.005, 1,000 equals 600 multiplied by yung D natin. Ilan na ngayon? 380 minus C max divided by C max. So, value ng C max natin ay equal sa 1,000 equals 600, 380 minus C max over C max. So, si C max natin ay 142.5 millimeters. So, kapag kinumpute natin si AS max natin,
Ay, sorry pa. Si Amax pala muna. Si Amax, syempre, papalit lang natin beta factor ulit natin. So, si beta factor natin na na-compute kanina is 0.8214 times yung Cmax na na-compute natin, 142.5. Si Amax natin ay 117.0495 millimeters. So, ipalit lang natin dito sa equation natin na to. Ito sa equation na yan. Then, makukompute na natin si AS max. So, 0.85. Hindi ko na ipakita. Sige nga. Ipalitan ko na. 0.85 multiplied by 32 multiplied by A max natin, 117.0495 multiplied by base natin na 300 equals AS max multiplied by FY, 415. So, si AS max natin ay equal sa 0.85 times 32 times 117.0495 times 300 divided by 415. So, si AS max natin for singly reinforced 2301.5034. Sir, paano po kung yung AS natin, yung AS required ay mas tumaas sa AS max? So, yun ang time na dapat i-design natin ito as doubly reinforced. So, since yung AS max natin ay greater than AS required, kasi ang AS required lang natin is 1223.377 square millimeters. So, singly lang talaga, tama pa yung assumption. So, last na procedure na, i-check lang natin sa minimum values. For AS mean natin, si AS mean ay either 1.4 over Fy. So, ito yung isang formula ng AS mean. Or, yung AS mean na isa pa ay equal sa square root ng F prime C over 4 Fy. So, si AS mean natin na to, yung isang AS mean natin, AS mean ay equal sa 1.4 over Fy na 415. Ay, AS pala ito, class. Sorry, kailangan natin multiply ito ng base multiplied by D natin kasi merong relationship ng steel area at saka ng steel ratio. So, ito rin, multiply din natin ito ng D. So, 1.4. Yung portion lang na to, ito, ang makakompute dyan ay yung raw. Kaya lang, hindi naman general yun kasi ang raw ay for rectangular sections lang. Kaya hindi ko pa nadidiscuss. Pero didiscuss din natin sa mga susunod yon para kung trip mo magkabisa. So, ito, ang lilitaw dyan ay raw. Kaya lang, AS min ang hanap natin. So, multiply natin pa ng base saka ng effective depth. So, yung 1.4 natin over 415 times base natin 300 times effective depth natin na 380. Ito ay 384.578. Tapos, yung AS min naman natin, si AS min na isa ay square root ng F prime C natin ng 32 over 4 Fy times 415 times 300 times 380. Ito ay 388.483. So, makikita natin dito, syempre kung ano yung gagamitin. AS min ito, irony ulit ng design. Kung AS min, kapag ka sinabing minimum, kadalasan naman ay lagi naman natin ginagamit yung mas malaki. So, yan yung nakakatuwa lang sa atin. So, square millimeter. So, ang gagamitin natin dyan as AS min, syempre, yung mas malaking value. So, ito yun, 388.483. At makikita natin sa solution. So, sa conclusion natin ngayon, yung AS rec, which is ang value niya ay na-compute natin kaninang AS. Ito, 1223, ay mas maliit sa AS max for tension controlled singly at mas malaki naman sa AS min. So, ibig sabihin, ang final answer talaga natin ay yung AS rec na to, 1223.377. So, tama ito, class. Ito na yan. AS rec ay equal sa 1223 1223.377
6.377 square millimeter. So, ituloy lang natin siguro. What if naman, ang pinapakompute sa atin ay yung number of bars. Number of bars if yung bar diameter ay equal sa 16 mm. So, para makompute lang yon, syempre, computein lang natin yung AS-REC natin. 1223.377. Di-divide lang natin ito. So, ito yung kailangan natin na area ng bakal. I-divide lang natin ito sa area ng isang bakal, pi over 4, multiplied by 16 squared, equal ito sa 1223.377 divided by pi over 4 times 16 squared. Ang lilitaw dito ay 6.08 6.085 pieces. Syempre, wala namang gutal. So, approximately, round up ito, class. Hindi to round off. Ito ay laging round off. 7 pieces.